Mga kabayan, good news! Sa wakas nakatakdang magharap-harap sa isang malaking event ang mga naging Pangulo ng bansa, partikular si dating Pangulong Duterte at ang kasalukuyang Pangulo na si Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Ito ang masayang ibinalita ng grupong Covenant for the Nation sa pamumuno ni dating Presidential Anti-Corruption Commission na si Chairman Greco Bellica. Maliban kay PBBM at kay dating Pangulong Duterte, kasama rin ang mga matataas na opisyal ng ahensya ng pamahalaan at mga religious group. Ayon kay Bellica, isa ito sa mga hakbang para magkabati ang dating Pangulong Duterte at kasalukuyang administrasyon ni PBBM dahil naniniwala sila na kung mangyayari ito, hindi lang ang dalawang pinuno ang makikinabang kundi maging ang buong bansa, partikular ang mga supporters ng magkabilang kampo. These things should be greater than our personal interest and personal feelings. Dahil buhay ng milyong-milyong Pilipino po ang nakasalalay sa kanilang desisyon. Maliban sa dalawang Pangulo, sinabi ni Bellica na isa rin sa mga matataas na opisyal ng pamahalaan gaya ni Vice President Inday Sara at House Speaker Martin Romualdez ang kanilang target na pagharapin para magkasundo na, kung saan ay hindi lang mga Pilipino ang apektado ng kanilang bangayan kundi maging ang ekonomiya ng bansa. Dagdag pa ni Bellica na maging ang mga official heads ng Kamara at Senado ay kanila ring iimbitahan kung saan ay para matuldukan na ang patuloy na lumalalang hidwaan dyan sa Senado at Kamara. Iimbitahin po namin silang lahat, Baby Sara, Speaker Martin, Senators, heads yung as to their position. Yun po ang mahalaga rin position mo dahil God ordained yan, so punta ka ron. Plus all the heads of the religious organizations. Ano ang masasabi mo dito, kabayan? Bagamat sumang-ayon na si dating Pangulong Duterte at iba pang matataas na opisyal ng gobyerno sa gaganaping pagtitipon, tatanggapin kaya ni PBBM at Speaker Martin Romualdez ang imbitasyon ng grupong Covenant for the Nation ni Chairman Greco Bellica? Sama-sama nating panoorin ang buong video at pakicomment nyo po ang inyong mga reaksyon at sariling opinyon. Pero bago yan, muli po ako nag-iimbita sa mga hindi pa po nakasubscribe sa ating channel na Kabayan News PH, pakipindot po ang subscribe button at pakiclick na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa mga bagong upload natin na legit at napapanahong balita. Maraming pong salamat. Walang gusto ng giyera kung maaari namang mag-usap, lalo na kung nakasalalay ang kapakanan ng mamamayan. Ito ang target ngayon ng grupong Covenant for the Nation na pinangungunahan ni dating Presidential Anti-Corruption Commission Chairman Greco Bellica. Nais nila na mag-usap at pagkasunduin ang nakaraan at kasalukuyang pinakamakapangyarihang lider ng bansa na sina dating Presidente Rodrigo Duterte at Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kasama ni Bellica ang maraming retiradong opisyal ng Sandatahang Lakas, Philippine National Police, opisyal ng pamahalaan at religious leaders. Ayon pa kay Bellica, may formal ng komunikasyon na nakarating kay dating PRRD at PBBM para sa gagawing pag-uusap sa isang malaking pagtitipon. These things should be greater than our personal interest and personal feelings. Dahil buhay ng milyong-milyong Pilipino po ang nakasalalay sa kanilang desisyon. Dagdag pa ni Bellica, si dating Pangulong Duterte ay nagpahayag na bukas siya sa nasabing hakbang. Ang hinihintay na lamang ay ang sagot ni PBBM. Si Congressman Sandro told me na the message, yun lang naman ang pakiusap ko na kung if he can consider to personally bring the message to his father, he confirmed na the message has been passed. So at this point, naantay na lang po namin ang sagot ng Pangulong Marcos. Pero may kumpirmasyon man umano o wala ang Pangulo, ay tuloy ang pagtitipon. Paliwanag ng grupo, wala silang parameters na itinakda sa magiging pag-uusap. Dapat lang anya na isang tabi ang pride, isyong political bilang mga statement dahil hindi naman ito ang mahalaga sa ngayon, kundi ang mga pangunahing isyu na dapat solusyonan ay ang problema sa ekonomiya, seguridad at iba pa. Kapag nagkabati umano ang dalawang dati at kasalukuyang pinuno ay damay na rin pati ang mga taga-suporta ng mga ito. Samantala, iimbitahan din anya ang iba pang matataas na opisyal ng bansa tulad ni Vice President Sara Duterte
pati ang kanilang mga pamilya. Iimbitahin po namin silang lahat, Baby Sara, sa Speaker Martin, senators, heads yung as to their position. Yun po ang mahalaga ron position mo dahil God ordained yan, so punta ka ron. Plus all the heads of the religious organizations. Naniniwala ang grupong Covenant for the Nation bilang mga mamamayan ay may tungkulin din tayo sa Diyos at sa bayan para magkasundo ang mga halal nating opisyal ng bansa. Alam niyo mga Lods, buti pa si VP Inday Sara, no? Hindi siya nangingialam, di ba? At binabypass ang ating presidente. No, kasi sa totoo lang, she is the Vice President of the Philippines, di ba? Pwede siyang sumalungat, pwede siyang mag-overpower, no, sa ating presidente kasi in the first place, second highest position siya, and at the same time, hindi natin maipagkakaila. There's an influence and power. Di ba? So, hindi natin maipagkakaila na there's power and influence sa pangalang Duterte. And I salute VP Inday Sara kasi di ba, siya nga hindi nangingialam sa presidente. Siya nga hanggang ngayon sumusuporta at rumirespeto sa presidente natin sa kung ano man ang desisyon ng ating presidente sa bansa natin. Hindi katulad kila Romualdez, hindi katulad kila First Lady. Diba na, grabe kung makapag-sulsul at makapag-manipulate sa ating presidente. Kaya tingnan mo anong nangyayari ngayon, diba? Tingnan nyo anong nangyayari ngayon. Nagkakanda-gulo-gulo na. Pati Senado, pati Kongreso, di ba? Nag-aaway. And sa totoo lang mga Lods, di ba dati pa naman sinabi ni President BBM na hindi mo na prioridad ang charter change. Tapos di ba biglang nag-move ang Kongreso, nagpa-People's Initiative sila, di ba? Nang mood ng pera, nang namigay ng ayuda para sa pirma. Tapos ayun na, biglang agree na sila sa like yung si Romualdez, no, minumungkahi na niya about charter change, di ba? Parang tapos ngayon si President BBM minumungkahi na niya ang charter change. Di ba? So sino ba talaga ang nagsusulsul? Kasi para sa akin mga Lods, meron talaga nagsusulsul niyan kay President BBM. Meron yan eh. Fina-frontline na lang nila yung ibang mga kongresista para at least yung ibang mga kongresista lang ang madidiin. Diba? At least, tingnan mo ngayon, diba? Si Romualdez plays safe. And whether you like it or not, madadamay at madadamay talaga si President BBM, lalo na sa mga nangyayari right now. Dinadaan talaga nila ang constituents nila, no? Dinadaan talaga ng mga Duterte, 'di ba? Sa gawa at resulta. Pansinin niyo yung Davao. Best example ang Davao. Ang Davao ang napakagandang example sa napakagandang leadership at nagawa ng mga Duterte. And yun pa nga ang nagiging rason bakit one of the reason na nanalo, no, si Tatay Digong as president. Aminin na natin, malaki talaga ang impact ng ginawa nila sa Davao. Bakit hanggang ngayon, di ba, yung Duterte brand ay hindi talaga maalis-alis? Ikaw ba naman, di ba, insurgency free, safest city in the Philippines, one of the most progressive city in the Philippines, cleanest, as in cleanest city. Kung mapupunta ka talaga sa Davao City, grabe talaga kalimpyo. Kung sa Bisaya pa, grabe kalinis ang kalsada. 911, grabe. That 911 na ang Davao lang ang meron. Big deal yan ha. 911 international yan. Big deal talaga yan. At ang malupit sa lahat, yung iniwan ni VP Inday Sara ang Davao City na debt-free or walang utang. Ang laking impact nun. Diba? Sa mga kalaban ng mga Duterte. Paano nyo yun mahihigitan? Diba mga Lods? I am just wondering, paano nyo yun mahihigitan? Kaya gets ko na.
Kaya gets ko na talaga, sinisiraan nyo, mga Duterte, di ba? Kung ano-anong pinipikon nyo, no? Pinipikon nyo eh. Kasi alam nyo naman, pag napikon ang mga Duterte, kung ano-anong mga sinasabi. Di ba? Sinasagad nyo. That's why, kasi wala naman na kayong maibato eh. Hindi nyo naman pwedeng sabihin na, tingnan mo sa Davao, ang pangit doon, no? Hindi mo pwedeng sabihin yan. Kasi, you know from the start, maganda talaga ang ginawa nilang resulta. Di ba? Maganda talaga ang kinalalabasan, no, ng kanilang leadership sa Davao City. Kaya yung si Romualdez, sige nga, sa baluarte niya, kamusta? Sa Leyte. Kamusta sa Leyte? Di ba? Di ba? Wala eh, kasi ano lang eh, di ba? Nangmumud-mud lang ang pera. Namimigay lang ng ayuda. Pero wala naman talagang nagawa. Di ba?